Oh, dumating ka na pala. Bakit ang aga mo naman yatang umuwi? Akala ko naman mamaya ka pa. Tumawag kasi ang nanay ni Rex. May emergency yata sa kanila kaya pinauuwi agad. Alam mo, napapansin ko tuwing magkasama kayo ng boyfriend mo. Lagi na lang may emergency sa kanila. Napansin ko rin yon. Ayoko lang mag-isip ng hindi maganda. Lalo't okay naman ang pakitungo sa akin ng pamilya ng boyfriend ko. Hindi naman sa nangingialam ako, ha? Ano ba ang plano nyo? Ay, hindi ko nga alam, te. Kung ano ba talaga ang plano ni Rex sa amin. 10 taon na kami. Kulang na lang talaga, kasal. Pero tingin ko, wala pa sa isip niya na lumagay sa tahimik. Nagparinig na nga ako sa kanya dati nang umaten kami ng binyag ng kaibigan namin eh. Tinawanan lang niya ako. Ibang klase rin, no? Kung tutusin na sa tamang edad na rin kayo. Pwede na kayo lumagay sa tahimik. Ito pa, ang dami niyang plano sa pamilya niya. Katulad ng pagtatapusin niya muna yung bunso nilang kapatid sa college. Tapos, ipapagawa niya ng bahay ang mga magulang. Pagdating sa amin, wala man lang siyang plano. Teka, wala ba siyang kapatid na pwedeng tumulong sa kanya? Para kasing inakunan niya lahat eh. Meron naman sana, kaso mga nag-asawa agad pag-graduate sa college. Kasi yung sumunod sa kanya nabuntis. Yung isa naman na kapatid, nakabuntis naman. Mga magulang naman niya, parehong walang trabaho. Nung makagraduate nga siya noon, nag-resign ang tatay niya dahil pagod na raw sa trabaho. Tingin ko hindi mo dapat pinaabot ng 10 taon ng relasyon nyo. Sa nakikita ko hindi naman kasi ikaw ang priority niya. Hindi niya alam kung paano magpahalaga ng isang relasyon. Nasanay na lang siguro siya na lagi kang nandyan sa tabi niya. Mahal ko siya, ate. Hindi ko kaya mawala siya sa akin, pero gusto ko na rin na magpakasal kami. Kung malakas ang loob mo, di ikaw ang magsabi sa kanya na magpakasal na kayo. Kasi kung hihintayin mo pa siya, malamang mamuti na lang ang mga mata mo sa kakahintay. Sorry sis ha. Pero noon pa nakitaan ko na ng red flag ang boyfriend mo. Ayaw ko lang kasing kontrahin ka dahil in love ka sa kanya. Kaya ba malamig ang pakikiharap mo sa kanya dati? Ewan ko ba? Para kasi may kakaiba sa kanya na hindi ko matukoy eh. O baka mabigat lang talaga ang loob ko sa boyfriend mo. Di ba may ganun naman? Kahit mabait ang isang tao, mabigat pa rin ang pakiramdam mo sa kanya. Kaya siguro hindi ko magawang mapalapit sa kanya. Bakit ngayon mo lang sinabi yan? Akala ko pa naman boto ka kay Rex. Kasi ayaw naming hadlangan ng kaligayahan mo. Kahit si Papa noon hindi rin niya gusto si Rex. Pero katagalan tinanggap na rin namin. Sa 10 taon na relasyon namin, wala naman siya ipinakita sa aking masama. Minsan nga lang talaga, madalas hindi natutuloy ang mga lakad namin dahil sa pamilya niya. Kung itutuloy mo pa rin ang relasyon nyo, siguro masanay ka na lang na lagi mong kaagaw ang pamilya niya sa lahat ng pagkakataon. Sa tingin ko din kahit ikasal kayo hindi pa rin magbabago ang sitwasyon. Pamilya pa rin niya ang uunahin niya palagi. Hindi ko maiwasan na mapaisip sa mga napag-usapan namin ni Ate Laura. Nagbalik din sa akin ng alaala kung paano nabuo ang relasyon namin ni Rex. Noon ko lang napagtanto sa kabila ng pagiging mapagmahal at maasikaso niya. Lagi pa rin nasa pagitan namin ang pamilya niya. Magkatabing unit ang tinitirhan namin ng ate ko. May pamilya na siya at isang anak na 8 taong gulang na babae. Pareho silang may trabaho ng asawa niya bilang virtual assistant. Ako naman 2 buwan na nag-resign sa trabaho. Pakiramdam ko kasi hindi na ako masaya sa trabaho ko. Inabot din naman ng 5 taon bago ko naisipang mag-resign. Sa ngayon gusto ko muna magpahinga. May sapat naman akong ipon para hindi magutom habang naghahanap ng bagong trabaho. Araw ng Sabado, nagkita kami ni Rex para kumain sa labas. Hanap ka na ba ng bagong trabaho? Wala pa
Tsaka, hindi pa naman ako nag-a-apply eh. Bakit kasi kailangan mo mag-resign sa trabaho? Alam mo naman na mahirap maghanap ng mapapasukan ngayon eh. Sinabi ko naman sa'yo ang dahilan, di ba? Hindi na ako masaya. Gusto ko muna magpahinga. Sayang kasi ang sinasahod mo. Aba, mas malaki ka pa sa akin eh. Nanghihinayang nga din sina mama eh, nung malaman na nag-resign ka. Mas mahalaga sa akin ang mental health ko kaysa malaking sahod. Pwede ko pa naman yun kitain sa susunod kong trabaho eh. Ako nga rin, hindi na rin masaya sa trabaho ko. Pero dahil may mga umaasa sa akin, kailangan ko magtiis. Bakit kasi kailangan mo magtiis? Sana humanap ka na ng ibang trabaho. Sinabi ko naman sa yung dahilan, di ba? At saka, wala pa akong ipon eh. Teka, akala ko ba may ipon ka? Nabanggit mo yun nung nakaraan ah. Ipon yun para sa pag-aaral ng bunso namin. At saka para na rin sa bahay na ipagagawa ko sa mga magulang ko. Eh kailan ka naman mag-iipon para sa atin? Anong ibig mo sabihin? Wala ka bang balak na mag-ipon para kung sakaling maisip na natin magpakasal? Anong kasal? Wala pa sa isip ko yan. Rex, 10 taon na tayo magkarelasyon. Ibig bang sabihin hanggang dito na lang tayo? Wala ka bang balak bumuo ng sarili mong pamilya? Meron naman, kaya lang hindi pa sa ngayon. Ay, hindi ka ba naiinggit sa mga kabatch mo? Lahat sila pamilyado na. Ikaw na lang ang binata. Bakit naman ako maiinggit sa kanila? Akala yata nila, ganun lang kadaling magpamilya. Ibig sabihin lang niyan, wala akong halaga o wala talaga sa isip mong pag-aasawa. Ano ba ako sa'yo ha, Rex? Ano bang klaseng tanong yan ha? Alam mo namang mahalaga ka sa akin eh. Hindi ko kaya mabuhay nang wala ka. Pakiramdam ko kasi wala kang plano na pakasalan ako. Gusto mo lang yata eh, habang buhay na lang akong nasa tabi mo. Ano ako, pang display lang? Ganon? Masyado ko naman nagmamadali eh. Alam mo naman na hindi pa tapos ang obligasyon ko sa pamilya ko. Alam mo sa tingin ko, kahit magkaroon ka na ng sariling pamilya, hindi pa rin mababawasan ang obligasyon mo sa pamilya mo. Tama nga talaga ang mama. Tama na ano? Meron ba silang sinasabi sa akin kapag nakatalikod ako? May palagay kasi si mama na kapag nagkatuluyan tayo, kukontra ka sa pagtulong sa kanila. Ganun pala ang tingin nila sa akin? Kakompetensya nila ako sa'yo? Bakit kasi kailangan mo magbanggit ng tungkol sa kasal eh? Nasira pa tuloy ang araw natin. Mabuti pa, ihatid mo na ako sa amin. Wala na ako sa mood. Huwag naman tayo maghiwalay na may tampo ka sa akin. Paano akong hindi magtatampo? Habang tumatagal kasi, parang binabaliwala mo na ako. Hindi ako manhid, Rex. Akala mo lang na binabaliwala kita. Mula noon, ako na lang ang laging nag-a-adjust para sa pamilya mo. Ni minsan, hindi ko malang maramdaman na inuna mo ang relasyon natin. Kapag natapos na ang obligasyon ko sa pamilya ko, tayo naman magpaplano para sa pagbuo ng pamilya natin. Kailan pa yun? Alalahanin mo, 3 taon pa bago graduate ang kapatid mo. May plano ka pa na ipagawa ng bahay ang mga magulang mo. Baka matanda na tayo pareho. Bago ka mag-umpisa ng pagpaplano para sa atin. Natural lang na unahin ko sila. Lalo na ang mga magulang ko na nag-aruga at nagpaaral sa akin. Sana naman maunawaan mo ko sa bagay na yan. Sa totoo lang, napapagod na ako na lagi ka nalang intindihin. Kung kailan naman matagal na tayo eh. Tsaka ka naman nag-iinarte ng ganyan. Hindi lang ako basta nag-iinarte. Kung wala kang balak intindihin ang sinasabi ko, umuwi na lang tayo. Sa totoo lang hindi ko maintindihan kung bakit kailangan ni Rex na tumanaw ng utang na loob sa pamilya niya. Hindi kasi namin naranasan ng ate Laura ko ang ganung bagay sa aming ama. Laging bukang bibig ng papa namin noon. Makapagtapos lang kami at maging matagumpay sa buhay, masaya na siya. Pero iba kasi kay Rex. Inuobliga siya ng kanyang pamilya na sila muna ang unahin bago ang sariling kaligayahan ng anak. Nagkaayos rin naman kami ni Rex bago maghiwalay ng gabing yon. Kinabukasan maaga ako nakatanggap ng tawag mula sa isang kaibigan at dating katrabaho. Iniimbita niya ako sa kasal niya sa susunod na buwan. Nung nag-aaral kasi ako ng college, may isa akong naging kaklase na working student.
Sa isang golf course siya nagtatrabaho. Niyaya niya akong mag-apply nun bilang caddy. Dahil may itsura, natanggap naman agad ako. Tuwing Sabado at Linggo lang kami nun pumapasok dahil mga estudyante kami. Noon ko lang din nalaman na meron palang balikbayan na nagpapaaral sa kaibigan ko. At yun ang pakakasalan niya sa susunod na buwan. Ah, si Eileen ba yun? Buti naalala kang imbitahan sa kasal niya. Ang tagal niyo na rin hindi nagkikita ah. Friends naman kami sa Facebook kaya nakontak niya ako. Hindi nga ako makapaniwala na sila pala nung player niya dati ang makakatuluyan niya. Sila talaga ang nakatakda para sa isa't isa. Oo nga. Sa pagkakaalam ko kasi, nang makatapos siya sa college, doon na rin nagtapos ang relasyon nila. Hindi ko alam na magkakabalikan pala sila at ikakasal pa nga. Saan daw ba sila ikakasal? Sa isang resort daw sa Cavite. Taga doon kasi ang pamilya ng kaibigan ko, para daw hindi na mahirapan ang mga kamag-anak na dadalo. Malayo din pala. Magkukommute ka lang ba papunta ron? Hihiramin ko sana ang kotse niyo ni Kuya kung okay lang naman ate. Oo naman, walang problema. Basta mag-iingat ka lang sa pagmamaneho mo ha. Wala kaming pakialam sa kotse. Mas concern kami sa'yo. Ay, thank you ate. Huwag ka mag-alala, mag-iingat ako. Isasama mo ba si Rex? Naku, hindi. Alam mo naman yun, may pagka-KJ minsan. Maiinip lang yun dun. Ayoko pa naman sa lahat yung nag-e-enjoy pa ako magaya ng umuwi. Sa bagay nga. Masyado kasing seryoso sa buhay ang boyfriend mo Siya nga pala ate, sa day off mo samahan mo ako sa Japan Surplus. Ha? Anong bibilhin mo dun? Regalo para sa kasalang kaibigan ko. Bakit dun ka bibili? Mahilig yun sa ukay ng mga gamit, lalo na yung mga antigo. Sigurado ako matutuwa yun. O sige, kung doon ba matutuwa ang kaibigan mo Iniisip ko kung magpapaalam pa ba ako kay Rex na dadalo sa kasal ng kaibigan ko sa Cavite. Minsan kasi kapag alam niyang may kalayuan ang pupuntahan ko, hindi niya ako pinapayagan kahit mahalaga pa ang sadya ko. Sa huli sinabi ko rin dahil baka mamaya kasi magyaya din siya sa araw na yun. Natapat kasi na araw ng Sabado ang kasal. Hindi ko naman kilala yung sinasabi mong kaibigan Kilala mo lang siya sa pangalan, pero hindi pa kayo nakikita ng personal. Siya yung working student na nagtatrabaho bilang caddy sa golf course. Parang natatandaan ko na nga siya. Di ba kamo, merong nagpapaaral sa kanya na golfer? Oo, sila magpapakasal. Talaga? Di ba may asawa yung lalaki kamo? Matagal lang hiwalay yung lalaki sa asawa niya, kaya nga magpapakasal sila ng kaibigan ko Ibang klase rin no? Sinira niya ang isang masayang pamilya para sa pansariling kapakanan. Walang sinisira ang kaibigan kong si Eileen na pamilya. Hindi mo naman siya kilala para husgahan mo. Huwag mo nang ipagtanggol ang kaibigan mo. Hindi ko siya pinagtatanggol. Mas kilala ko lang kasi siya kaysa sa'yo. Tapos pupunta ka pa talaga sa kasal niya? Para mo na rin sinuporta ng ginawa niyang pagsira sa pamilya ng lalaki. Magkaibigan kami ni Eileen. Natural lang na pumunta ako. Tsaka, inimbita naman niya ako Alam mo, huwag kang pumunta sa kasal niya. Tsaka ang layo ng Cavite. 2 oras lang naman ang biyahe papunta doon. At isa pa, hihiramin ko ang kotse nila Ate Laura para hindi ako mahirapan sa biyahe. Sabi ko naman sa'yo, hindi ka pupunta. Bakit mo ba ako pinagbabawalan ha? Ayoko lang na magkaroon ulit kayo ng komunikasyon ng taong yun. Ayoko siyang maging kaibigan mo. Baka mamaya maimpluwensyahan ka pa niya. Mahirap na. Ano bang klaseng pag-iisip yan? Wala naman ako nakikita masama kung dadalo ako. Ilang oras lang naman yun tapos hindi na ulit kami magkikita pa. Basta ayoko. Kung ayaw mo mag-away tayo, huwag mong ipilit ang gusto mo. Pero Rex, naka-oo na ako kay Eileen. Wala akong pakialam. Basta hindi ka pupunta ron. Magdahilan ka na lang kahit na ano. Hindi ako makapaniwala sa inasal na yun ni Rex. Hanggang hinatid niya ako, wala kaming imikan.
Gaya ng dati, kay Ate Laura ko lang sinasabi ang lahat ng nangyayari sa amin ng boyfriend ko. Kahit siya hindi makapaniwala sa naging reaksyon ni Rex. Masyado daw mababaw na dahilan para hindi ako payagang umattend sa kasal ng kaibigan ko. Alam mo, Angela, hindi talaga ako makapaniwalang may ganong ugali ang boyfriend mo. Nasanay kasi ko na puro magaganda lang ang kinikwento mo tungkol sa kanya eh. Nagulat nga rin ako sa inasal niya eh. Grabe niyang husgahan si Eileen. Hindi naman sila personal na magkakilala. Kausapin mo ulit siya. Baka naman wala lang siya sa mood kaya nakapagsalita siya ng ganon. Yun nga talagang bala ko, te. Ayoko naman kasi na maliit na bagay eh, palalakihin pa namin. Yayain mo na rin siya para may kasama ka sa pagpunta mo sa Cavite. Baka bukas eh, puntahan ko siya sa kanila. Hindi naman yun umaalis kapag linggo eh. Magdadala na rin ako ng pagkain para sa pamilya niya. Maganda nga yan naisip mong yan. Tsaka, ilang buwan ka na rin hindi nagpapakita sa bahay nila. Oo nga pala, te. Nasaan na mag-ama mo? Kanina ko pa sila hindi nakikita. Day off kasi ng kuya mo ngayon. Kaya dumalaw muna sila sa mga biyanan ko. Alam mo naman kapag ganitong walang pasok, gusto na mag-ama ko na dun sila. Ang swerte mo kasi mababait ang mga biyanan mo. Sinabi mo pa, wala akong masabi sa kanila. Kahit sa mga kapatid ng asawa ko. Bihira na lang ang ganyan na tanggap ka ng pamilya ng asawa mo. Oo nga eh. Bigla ako tuloy naisip kung talaga bang tanggap ako ng pamilya ni Rex. Malalaman mo lang yan kapag nagsasama na kayo ni Rex. Kapag hindi nagbago ang pakikitungo nila sa'yo. Hindi naman silang pakikisamahan ko eh. Tsaka, syempre, titiyakin ko na nakabukod kami. Dapat lang naman na bumukod kayo. Kasi bubuo nga kayo ng pamilya eh. Pero kahit hindi sa iisang bubong kayo nakatira, dapat makisama ka pa rin sa kanila. Para wala silang masabi sa'yo. Oo naman. O paano te? Uwi na muna ako sa apartment ko. Baka nakakaabala na ako sa'yo eh. Balik na lang ako ha. Kinabukasan maaga kong gumayak para pumunta sa bahay ni Rex. Nag-order ako ng isang bilaong pansit na dadalhin ko. Nasa kalahating oras lang naman ang biyahe papunta sa kanila. Kaya siguradong mainit pa ang pansit pagdating doon. Nung bumaba ako ng tricycle, bukas ang gate. Kaya tumuloy na ako. Bukas din ang pinto ng bahay. Magtatawag na sana ako nang bigla akong matigilan. Nag-uusap kasi si Rex at ang mama niya. Tatalikod na sana ako nang marinig ko ang pangalan ko. Dala ng kuryosidad, pinakinggan ko na lang ang pinag-uusapan nila. Matinding pagpipigil lang ang ginawa ko para hindi ko mabitiwan ang dala kong bilao. Hindi na lang ako tumuloy at umuwi na lang sa amin. Oh, bakit ang bilis mo naman makauwi? Bakit meron ka pang dalang pansit? Yan sana ang dadalhin ko sa pamilya ni Rex. Inuwi ko na lang dito. Wala bang tao doon? Kaya umuwi ka na lang? Nandun silang lahat. Hindi na lang talaga ako tumuloy. Teka nga lang muna. May nangyari ba? Bakit namumula ang mga mata mo? Umiyak ka no? Magsabi ka sa akin ng totoo. Narinig kong nag-uusap si Rex at ang mama niya. Hindi nila ako gusto para kay Rex. Tingin nila sa akin, kaagaw sa pera ng anak nila. Ano? Sigurado ka ba sa narinig mo? Oo ate. Ipinusumpa pa ng mama ni Rex na kahit anong mangyari, hindi ako pakakasalan. Para wala daw ako magiging habol sa ipupuntan ng anak nila. Ang gusto lang naman nila, magsama kami sa isang bubong na walang basbas ng simbahan. Aba, hindi naman pwede yun. Anong akala nila sa'yo? Basta napulot lang ni Rex sa tabi-tabi? Anong sabi ng boyfriend mo? Puro tango lang siya. Hindi siya masyado nagsasalita. Ang tanda na ng boyfriend mo, hindi pa rin marunong manindigan sa kung anong gusto niya.
Umaasa pa naman ako na siya ang tutupad sa pangarap kong kasal. Yun pala. Mag-usap kayo ng masinsinan ni Rex para alam mo kung aasa ka pa ba o hindi na. Sayang ang 10 taong ginugol mo sa relasyon nyo. Anong gagawin ko, te? Hindi ko naman kayang mawala si Rex sa buhay ko eh. Sa kanya lang umikot ang mundo ko mula noon. Kaya ang makakabuti niyan kausapin mo siya ng masinsinan. Ayoko muna siyang kausapin, ate. Ayoko siyang makita eh. Paano kung pumunta siya rito? Hindi ko siya haharapin. Ay, sige. Ako na lang ang bahalang humarap sa kanya kapag dumating siya rito. In-off ko muna ang cellphone ko ng ilang araw. Dumating din si Rex sa apartment ko pero hindi ako sumasagot sa mga tawag niya. Umaalis na lang siya. Sa pagbalik niya ulit, hindi ko pa rin siya hinarap. Pinuntahan na lang niya ang kapatid ko para alamin kung ano nangyayari sa akin. Nag-aalala pa naman ako sa kanya dahil ilang araw niya nang hindi sinasagot ang tawag ko. Nandyan lang pala siya at nagtatago sa apartment niya. Hayaan mo muna siya. Tsaka na kayo mag-usap kapag malamig na ang sitwasyon. Ano ba kasing kinagagalit niya? Bakit hindi niya ako kausapin? Tatanungin muna kita, Rex. Ano bang plano mo sa kapatid ko? May bala ka bang pakasalan siya balang araw? Sa tingin ko, labas ka na sa relasyon at plano naming dalawa. Sa amin lang siguro ang bagay na yan. Ang mabuti pa, huwag ka lang makialam sa relasyon namin. Para na rin kayong mag-asawa. Kulang na lang kasal. Alam ko yun, pero labas ka na kasi dun. Ganun ba? Ayaw mo palang pinapakialaman maliban sa mga magulang mo Ate Laura, Nagpunta si Angela sa bahay niyo nung linggo at narinig niya ang pag-uusap ninyo ng mama mo. ano? Galing sa bahay namin si Angela? Gusto ka niya kasing sorpresahin. Yung pala siya ang masosorpresa. Kami na lang siguro mag-uusap ni Angela tungkol sa bagay na yan. Kung makikipag-usap pa siya sa'yo. Huwag mo kasi siyang sulsulan para magkaayos kami. Kung sinusulsulan ko ang kapatid ko, sana hindi umabot ng 10 taon na relasyon nyo. Pasensya na sa sinabi ko. Magpalamig muna kayo pareho, tsaka na kayo mag-usap na dalawa. O sige, babalik na ako sa ibang araw. Pasensya na ulit ate. Tinanguan lang ng ate ko si Rex. Ni hindi niya hinatid sa may pinto. Hindi rin may kakaila sa mukha ni ate Laura ang inis. Nasa loob naman ako ng apartment ko at busy sa pakikipag-chat kay Eileen. Sa 1 linggo na kasi ang kasal niya. Gusto lang niyang kumpirmahin na pupunta ako. Nang matapos ang pag-uusap namin, pumunta naman ako sa kabilang apartment. Nadatnan ko si ate Laura na wala sa mood. Kaalis lang ni Rex. Buti hindi kayo nagpang-abot. Nasa kwarto kasi ako at abala sa pakikipag-chat kay Eileen. Kaya hindi ko na malayan na bumalik na naman pala siya. Naku, naiinis ako ha. Pinakulo ng boyfriend mo ang dugo ko kanina. Ano bang sinabi niya sa'yo? Tinanong ko lang naman siya kung plano ka ba niyang pakasalan. Wala raw akong pakialam sa inyo dahil relasyon niyo yan. Hindi ko lang gusto ang tono ng pananalita niya. Sinabi mo ba na narinig ko ang usapan nila ng nanay niya? Aba, oo naman. Hayun, natauhan yata kaya biglang bumait. Ay, kakausapin ko na ba siya? Kung ako sa'yo, hayaan mo lang muna siya. Pagkatapos na lang ng kasal ng kaibigan mo siya kausapin. Wala namang masama kung titiisin mo muna siya. Kaya lang namimiss ko na siya eh. Abalahin mo muna ang sarili mo sa ibang bagay para hindi mo siya mamiss. Kahit nahihirapan ang kalooban kung wag sagutin ang tawag at message sa akin ni Rex, sinunod ko pa rin ang ate ko. Naisip ko rin na baka dahil doon makapag-isip-isip din siya na mahalaga ako sa kanya. Dumating ang araw ng pag-attend ko sa kasal ng kaibigan ko. Sakto lang ang pagdating ko.
May oras pa kami para magkwentuhan ni Eileen bago mag-umpisa ang seremonya. Pagkatapos pala ng kasal, 1 linggo lang sila dito at aalis na rin papuntang Hawaii. Dun pala nakatira ang asawa niya. Ipinakilala rin niya ako sa asawa niya at sa ibang bisitang nandun. Sana, balang araw kahit simple lang ay maranasan kong ikasal. Habang nasa okasyon ako, may pakiramdam akong tila merong nagmamasid sa akin. Tuwing igagala ko naman ang paningin ko, wala naman akong makitang taong nakatingin sa akin. Sa kabuuan, naging masaya naman ang okasyon. Kitang-kita ang saya sa aura ng mga bagong kasal. Dahil malayo pa ang uuwian ko, nung bandang hapon na nagpaalam na ako kay Eileen. Gabi na rin na makauwi ako. Kaya kinabukasan na kami nakapagkwentuhan ng ate ko. Kumusta ang kasal? Ayos lang. Ang importante naman sa okasyon masaya ang bagong kasal. Oo nga pala. Galing dito kahapon si Rex. Nabanggit kong umattend ka ng kasal. Parang hindi niya nagustuhan. Ayaw niya nga kasi ako papuntahin. Ano ba sabi niya? Ilang beses ka raw niyang tinatawagan, hindi ka naman sumasagot. Ay, parang lalong lalala ang alitan namin. Hindi pa naman kayo mag-asawa kaya wala siyang karapatan na pagbawalan ka. Baka mamaya siya pa ang galit kapag nag-uusap kayo. Ipaalala mo sa kanya yung narinig mong pag-uusap nila ng nanay niya. Ayoko na muna siyang pag-usapan. Parang lula pa rin kasi ako hanggang ngayon. Narinig ko nga ang pagdating mo, maghahating gabi na yata yun. Traffic kasi nung pag-uwi ko. Dito ka na lang kumain. May pagkain pa sa kusina. Ikaw na ang bahala doon. Sige te, salamat. Kanina pa nga ako nagugutom. Bumalik din naman agad ako sa apartment ko pagkatapos kumain. Abala na rin kasi ang mag-asawa sa trabaho nila. Habang ang anak naman nila nasa bahay ng mga biyanan ni Ate Laura. Pagbukas ko sa messenger, maraming chat si Rex. Mukhang galit nga ito. Hindi ko muna pinansin yun. Binasa ko muna ang mga chat sa akin ni Eileen. Sabi niya may kaibigan ng asawa niya na nagandahan sa akin. Gusto raw nung lalaki na makilala pa ako. Ibinigay din daw nito ang account ko. Nag-send din si Eileen ng picture ng lalaki. Isa raw yung matandang binata na nakabase na sa Hawaii. Napakunot naman ang noo ko nang makita ko ang picture ng lalaki. Gwapo kahit may edad na. Sabi pa ni Eileen, mayamang doktor daw ang lalaking ito. Siguro siya yung nagmamasid sa akin sa okasyon. Kaya pakiramdam ko may nakatingin sa akin. May ilang sandali ko rin tinitigan ng litrato ng lalaki bago ko binitiwan ng cellphone ko. Nakarinig kasi ko nang humakatok sa may pinto. Kinutuban ako na baka si Rex yun. Lumapit ako sa may pinto at saka yun binuksan. Hindi nga ako nagkamali. Seryoso at bahagya pang salubong ang kilay niya na nakatingin sa akin. Wala ring imik na basta na lang pumasok sa loob ng apartment ko. Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag at mga chat ko? Natuloy ka rin pala sa pagpunta mo sa kasal ng kaibigan mo. Hindi ba sabi ko sa'yo huwag kang pupunta ron? Sino ka para pagbawalan ako? Hindi pa naman kita asawa. At wala kang karapatan na magalit sa akin. Nasabi nga pala sa akin ni Ate Laura kung bakit ka nagagalit. Yung narinig mong pag-uusap namin ni Mama, wala lang yun. Sige, kung wala lang yon, itakda na natin ang kasal natin. Ha? Hindi pa tayo handa . Wala nga tayong pera. Kahit simpleng kasal lang, wala namang kaso sa akin yun . Anghela naman. Alam mo may obligasyon pa ako sa pamilya ko. Nag-aaral pa ang kapatid ko. Alam mo, kahit dumating yung panahon na mag-asawa na tayo, hindi pa rin matatapos ang obligasyon mo sa pamilya mo. Ilang beses natin na pag-usapan ito. Intindihin mo naman ako, pamilya ko sila. Lagi na lang kitang iniintindi, maski ang pamilya mo. Tapos malalaman ko, hindi naman pala nila ako tanggap. Tingin sa akin ng mama mo,
isang kakumpetensya sa'yo. Nabigla lang ang mama sa mga sinabi niya. Gusto ko naman talaga nila eh. Kita mo naman kapag nasa amin ka, di ba? Malay ko ba kung nakikipagplastika lang sila kapag kaharap ako? Hindi totoo yan. Tanggap ka nila. Maniwala ka sa akin. Kung totoo yan, bakit kailangan sabihin sa'yo ng mama mo na huwag akong pakasalan? Sa tingin mo kaya, hindi ako karapat-dapat pakasalan? Kung meron man akong gustong pakasalan, ikaw lang yun. Wala nang iba. Sa totoo lang, hindi ko na alam. Tsaka na lang siguro tayo mag-usap. Ang hilan naman. Malit na bagay lang yun, pinalalaki mo masyado. Pag-isipan muna natin kung dapat ba natin ituloy ang relasyon natin. O sige, pero hindi kita basta isusuko. Palamigin muna natin ang sitwasyon. Nang makaalis si Rex, hindi ko na napigilan ng mapaiyak. Sigurado na mahal ko siya. Kaya lang nagkaroon na ako ng pagdududa sa kanya nang marinig ko ang pag-uusap nilang mag-ina. Marami akong kakilala na pinipilit pa rin magsama kahit ayaw ng pamilya ng lalaki. Pero sa huli nasira din ang pagsasama nila. Ayoko naman na ganun ang mangyari sa akin. Pero nanghihinayang naman ako sa 10 taon naming relasyon. Naguguluhan ako, ate. Ano bang dapat kong gawin? Naiintindihan ko naman na mahal mo si Rex. Siya lang ang naging boyfriend mo simulat sa pool. Kaya lang sa nakikita ko may ugaling tinatago yung boyfriend mo. Sa tingin mo kaya, naging bulag ako sa pagmamahal ko sa kanya? Oo, walang duda sa bagay na yan. Kahit nga si Papa hindi rin niya gusto si Rex. Kahit na inabot na kayo ng 10 taon. Tama lang pala na maghiwalay muna kami. Kung ako sa'yo, tuluyan ko na siyang hihiwalayan. Ate naman. Sa tingin ko kasi hindi ka talaga magiging masaya sa kanya. Ibaling mo na lang sa iba ang atensyon mo. Subukan ko na lang siguro maghanap ng mapapasukang trabaho. Okay din yan. Importante na may trabaho ka. Para hindi kami namalit ng pamilya ni Rex. Baka kaya nakapagsalita ng ganun ng mama niya akala yata aasa ka na lang sa anak nila dahil wala kang trabaho. Siguro nga, ate. Mabuti pa mamasyal na lang tayo. Huwag kang mag-alala, sagot ko. Wala ka bang trabaho ngayon? Mamaya pa. O ano, bihis ka na. Tsaka na lang tayo lumabas, te. Wala rin kasi akong ganang lumabas. Sigurado ka? Oo. Sasabihan na lang kita kapag gusto kong gumala. O sige. Pero iwasan mo ang magmukmuk sa apartment mo ha. Pumunta ka lang dito kapag naiinip ka. Oo, te. Uuwi rin muna ako. Pipilitin ko rin matulog. Puyat din kasi ako kagabi dahil kakaisip kay Rex. Huwag mo nang isipin ng lalaking yun. Hayaan mo na siya. Sarili mo na lang muna ang isipin mo. Nang makauwi ako sa apartment, nakaramdam naman ako ng lungkot. Naisip kong mali yata na tinanggihan ko ang alok ni Ate Laura. Humiga na lang ako sa kama at nagbukas ng cellphone. Ilang sandali hindi na rin ako nakatiis na hindi i-chat si Rex. Pero ganun na lang ang gulat ko nang makitang nakablock na ako sa kanya. Napaiyak na lang ako sa sama ng loob. 1 linggo rin ako nagmukmuk sa apartment ko. Hindi ko rin pinapansin ang mga chat ni Finn. Ang kulit naman ng isang ito. Kahit anong gawin mo, hindi mo mahihigitan si Rex. Dahil sa pagkamiss ko kay Rex, pinuntahan ko siya sa kanila. Pero mama lang niya ang inabutan ko. Ang dating mabait at magiliw makiharap sa akin ay napalitan na ng pagiging magaspang ang ugali. Ipinagtabuyan niya ako at sinabihan pang hindi kami bagay ng anak niya. Layuan ko na raw si Rex dahil ako ang humahadlang sa pag-asenso ng binata. Walang nagawa kundi umuwi na lang ako sa amin. Ang tigas din naman ng ulo mo, Angela. Nagawa mo pa talagang pumunta ron? Gusto ko lang naman makita si Rex.
Gusto ko na makipag-ayos sa kanya eh. Nagsisisi na ako na itinaboy ko siya noon. Hindi ko pala kayang mawala siya. Sabi mo nga nakablock ka na sa kanya. Ibig sabihin nun gusto rin niyang makipaghiwalay sa'yo. Sana nakipag-usap siya ng maayos. Sinabi niya na maghiwalay na kami. Ibig lang sabihin nun hindi siya tunay na lalaki. Walang paninindigan at walang sariling desisyon. Ate, tulungan mo naman ako. Hindi ko kaya mawala siya. Tumigil ka na nga sa pag-iyak mo. Kalimutan mo na siya. Mabuti pa ibaling mo na lang sa ibang lalaki ang atensyon mo para mabilis kang makalimot. Ate naman, hindi naman solusyon yan eh. Anong hindi? Ganun ang ginagawa ng iba para mabilis silang makalimot. Ayoko ngang gumaya sa mga yun, ate. Anong gusto mo? Magmumukmuk na lang, ganon. Mas gusto ko na rin yun. Hihintayin ko na rin si Rex. Alam ko, hindi rin niya ako matitiis. Napapailing na lang sa akin si Ate Laura. Pero hindi niya ako nakumbinsi na sundin ang sinasabi niya. 1 linggo pa ako nagmukmuk at umiyak sa loob ng apartment ko. Hindi rin ako nawawala ng pag-asa na darating si Rex. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, tila malabo na rin napuntahan pa niya ako. Sa pagbukas ko ulit ng cellphone, may mga chat si Finn sa akin. Wala naman sigurong masama. Baka gusto lang niya makipagkaibigan sa akin. Sabi naman ni Eileen, mabait at gentleman siya. Masayang kachat si Finn. Halata ring matalino siyang tao. Sa mga simpleng biro niya napapangiti niya ako. Nasa Hawaii na pala siya ngayon. Tinanong niya kung uuwi raw siya, papayag daw ba akong makipagkita sa kanya. Hindi ko alam kung bakit ako pumayag. 1 linggo pagkatapos dumating nga siya at pinuntahan pa ako sa tinutuluyan ko. Nakipag-usap din siya sa kapatid ko. Kitang-kita naman ang gulat sa mukha ni Ate Laura. Kaya nang makaalis si Finn, hindi na niya ako tinigilan sa kakatanong. Teka, saan mo siya nakilala? Sa isang dating site ba ha? Kaibigan siya ng asawa ni Eileen. Nakita daw niya ako sa kasal nun kaya hiningi kay Eileen ng Facebook account ko. Doktor baka mo sa Hawaii? Oo, at matandang binata. Jackpot ka na sa kanya. Ate naman, para naman binibenta mo na ako sa kanya. Tingin ko sa kanya mabuti siyang tao. Dahil mayaman siya? Hoy, hindi lang yun. Basta iba yung aura niya kasi. Tsaka, biruin mo. Imbis na kitain ka lang niya sa ibang lugar, mas gusto niyang pumunta rito sa atin. Samantalang si Rex mo, patago-tago pa kayo noon. Hindi naman tama na pagkumparahin mo silang dalawa. Basta, boto ko sa kanya para sa'yo. Wag mo na siyang pakawalan pa ha. Baka wala ka nang mahanap na katulad niya. Wala naman siyang sinasabi na kahit ano sa akin. Malay mo, nakikipagkaibigan lang yung tao. Sa lagkit ng titig niya sa'yo, hindi lang kaibigan ng turing niya sa'yo, no? Tsaka biruin mo, bumiyahe pa siya pauwi dito para lang makita ka. San ka pa? Ikaw na. Ay, umaasa pa rin ako na magkakaayos kami ni Rex. Ang tanga mo rin, no? Gusto mo alugin ko yung ulo mo? Baka sakaling matauhan ka na. Hindi naman kasi ganun kadaling kalimutan ng 10 taon namin pinagsamahan eh. Para sa'yo, ang hirap bitiwan ng 10 taon. Pero para kay Rex, madali lang kasi nga mas mahalaga sa kanya ang pamilya niya. Kaya sana magising ka na rin. Lagi kami magkasama ni Finn sa pamamasyal at pagpunta sa mall. Kung ano-ano ang binibili niya sa akin. Katulad ng mga damit, bag at maging alahas. Sa kanya ko lang naranasan kung paano ituring na parang reyna. Noong una nahihiya pa akong sabihin kung anong gusto ko.
hanggang sa nawala na rin ang hiya ko. Sinulit namin habang nandito siya sa Pilipinas. Lagi kaming nasa bakasyon at pumupunta sa iba't ibang lugar. Minsan pa nga kasama sina Ate Laura at ang mag-ama niya. Sa 1 linggo na ang alis ko. Kung pwede lang sana kitang isama sa pagbalik ko sa Hawaii eh. Parang ang bilis nga ng panahon. Ganun yata kapag masaya at nag-e-enjoy, hindi talaga namamalaya ng oras. Kahit nandun na ako, magpapadala pa rin ako ng perang panggastos mo. Nakakahiya naman. Hindi mo naman ako asawa para padalhan. Doon na rin naman tayo papunta eh. Kaya ang pera ko ay pera mo na rin. Tama bang pagkakaintindi ko? Balak mo akong pakasalan? Oo naman. Unang kita ko pa lamang sa'yo sa kasal. Ikaw nang naiisip kong pakasalan. Masyado naman yatang mabilis. Hindi pa nga natin lubusan na nakikilala ang isa't isa. Kapag kasal na tayo, marami na tayong oras para makilala ang isa't isa. Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Masyado kang mabilis. Bakit kailangan nating patagalin kung nagkakasundo naman tayo, hindi ba? At saka, hindi kasi ako naniniwala sa ligawan. Siguro dahil sa ibang bansa ka na't nakatira, kaya nahawa ka na ng kultura nila. Siguro nga, kung papayag ka sa alok ko, hindi lamang yan ang matatamasa mo. Mas marami pa akong pwedeng ibigay sa'yo. Basta maging tapat ka lamang sa akin. Napatango na lang ako kay Finn. Nang araw na yun naging formal lang relasyon namin. Bago siya umalis, dumalaw pa siya kay Ate Laura. Hindi na rin ako naghatid sa kanya sa airport dahil meron namang maghahatid sa kanya. Nang malaman ni Ate Laura na sinagot ko na si Finn, tuwang-tuwa siya. Yan ang pinakamagandang desisyon na ginawa mo. Talaga ba, te? Oo naman, gaganda ang buhay mo sa kanya. Makakarating ka pa sa ibang bansa. Ewan ko ba? Parang hindi ako masaya. Parang may kulang. Oh, iniisip mo na naman ba si Rex? Ano ka ba naman, Angela? Kalimutan mo na ang taong yun. Wala naman siyang buting na idulot sa'yo eh. Hindi ka tulad ni Finn. Gaganda ang buhay mo sa kanya. Ay, tama ka, te. Kailangan ko nang kalimutan si Rex. Kung gusto talaga niya makipag-ayos, sana noon pa. Napakatagal na niyang hindi nagpaparamdam. Natitiyak ko sa'yo na hindi ka magsisisi sa naging desisyon mong yan. Oo nga pala, te. May mga pinamili pa sa inyo si Finn. Hindi lang siya mabait, galante pa. Siguradong matutuwa nito si Papa. Dahil sa wakas nakalaya ka na rin kay Rex. Huwag mo munang banggitin kay Papa, ate. Ako na lang magsasabi sa kanya. O sige, payo ko lang sa'yo para hindi ka maguluhan. Alisin mo na sa sistema mo si Rex. Okay? Paano ko siya makakalimutan kung lagi mo naman binabanggit ang pangalan niya? O sige, pasensya ka na. Hindi ko na siya babanggitin kahit kailan. Naging maayos naman ang mga sumunod na araw. Kahit magka-chat at video call lang kami ni Finn, naging masaya naman ako. Gaya ng pangako niya sa akin, regular siyang nagpapadala sa akin ng pera. Ayaw na rin niyang ituloy ko ang paghahanap ng trabaho. May pagkakataon pa rin namang naiisip ko si Rex. Hindi ko akalain na magpapakita pa siya sa akin. Hindi ako makapaniwalang siya ang nasa labas ng pinto ng apartment ko. Malaki kasi ang pinayat niya at nangangalumata pa. Parang ilang araw na rin siyang hindi nag-aahit. Pwede ba akong tumuloy? Oo naman, pasok ka. Upo ka. Salamat. Sana di ako nakakaabala sa'yo. Hindi naman. Ay, nagkasakit ka ba? Bakit ang laki ng ibinagsak ng katawan mo? Muntik na ako magkasakit dahil sa kakaisip sa'yo. Pasensya na kung ngayon ako nagpakita sa'yo. Binanggit ba ng mama mo na pumunta ako sa inyo? Oo, nasabi nga niya. Pasensya ka na rin kay mama kung nagawa niyang ipagtabuyan ka. Pagkatapos ng 10 taon,
Lumabas din ang tunay na ugali ng mama mo. Huwag si mama ang pag-usapan natin, kundi yung tungkol sa atin. Anong tungkol sa atin? Alam kong galit ka sa akin dahil matagal akong hindi nagpakita sa'yo. Sana mapatawad mo ko. Magsimula muli tayo. Bakit kasi ngayon ka lang nagpakita? Patawarin mo ko. Ang dami kasi nangyari eh. Para kasi akong naiipis sa dalawang nag-uumpugang bato. Hindi na kita pipilitin na ako ang piliin mo. Doon ka na lang sa pamilya mo. Sa hindi na matapos-tapos na obligasyon mo sa pamilya mo. Inausap ko na sila. Kung talagang mahal nila ako, tatanggapin ka nila ng buo. Hindi na rin ako magbibigay kung lagi nila tayong hahadlangan. Hindi ko alam kung kaya pa kitang tanggapin. Huwag mo namang sayangin ang 10 taon natin pagsasama. Alam kong mahal mo pa rin ako. Pagkatapos ng pag-aaral ng kapatid ko, planuhin natin ang pagpapakasal. Sa katunayan, nag-iipon na ako. Hindi na ako nakatutol nang yakapin ako ng mahigpit ni Rex. Umiiyak din siya kaya alam kong nagsisisi na siya sa ginawa niyang pagtalikod sa akin. Dahil mahal ko pa rin si Rex, tinanggap ko muli siya sa buhay ko. Hindi yun nagustuhan ni Ate Laura. Galit na galit siya sa naging desisyon ko. Nababaliw ka na ba? Bakit tinanggap mo ulit si Rex sa buhay mo? Paano si Finn? Mahal ko pa rin kasi si Rex. Hindi ganun kadali na basta ko nalang itapon ng 10 taon na pinagsamahan namin. Angela, buong buhay mo magiging kahati ang pamilya niya. Samantalang kay Finn, wala kang pakikisamahan. Lahat kaya niyang ibigay sa'yo. Makikipaghiwalay na ako kay Finn. Ayoko rin naman kasi siyang lokohin. Kay Rex ka makipaghiwalay. Wala ka namang mapapala sa kanya. Kay Finn, magiging maayos ang buhay mo. Hindi sa lahat ng oras pera ang mahalaga. Unawain mo naman ako. Nasasabi mo lang yan ngayon. Pero darating ang araw na pagsisisihan mo na si Rex ang pinili mo. Ang totoo niyan, te, naguguluhan ako. Isa lang ang alam ko, si Rex ang mahal ko. Bakit pa kasi nagpakita pa yung si Rex sa'yo eh? Napagtanto daw niya na mahal niya ako at hindi niya kaya mawala. Kinausap na rin daw niya ang pamilya niya. Ngayon lang yan. Pero hindi habang buhay makokontrol niya ang pamilya niya. Kung makikita mo lang sana ang itsura niya nung pumunta siya sa apartment, sobrang nangayayat siya sa pag-iisip sa akin. Naging miserable ka rin naman nung matagal siyang hindi nagpakita sa'yo ah. Oo nga, pero dumating naman si Finn sa buhay ko kaya kahit papaano nakalimutan ko siya kahit sa sandaling panahon. Pag-isipan mo mabuti ang desisyon mo. Huwag puro puso ang gamitin mo. Utak ang mahalaga. Kailan ka pa naging mukhang pera, ate? Kung nakikita ko lang na mabuti yung si Rex, papayuhan kita na siya ang piliin mo kahit mahirap siya. Hindi eh. Noon pa nararamdaman ko nang merong ugaling tinatago ang lalaking yun. Biruin mo sa loob ng ilang taon hindi man lang siya humaharap sa amin ni Papa. Hindi mo malaman kung takot siya sa tao o meron lang siyang iniiwasan na tanong mula sa amin eh. Siguro kailangan ko lang munang mapag-isa. Sa kabila ng pagtutol ni Ate Laura, itinuloy ko pa rin ang relasyon namin ni Rex. Hindi ko rin pinutol ang komunikasyon namin ni Finn. Hindi naman laging pumupunta sa apartment ko si Rex kaya nakakapag-usap pa rin naman kami ni Finn. Araw yun ng Sabado, nagyaya si Rex na lumabas kami. Hinatid niya rin ako sa amin. Niyaya ko muna siyang magkape bago siya umuwi. Ngayon ko lang napansin na bago pala ang cellphone mo. Ha? Nung 1 linggo ko lang to binili. Mahal yan ah. Buti nakabili ka kahit wala kang trabaho. Malaki ang ipon ko sa loob ng ilang taon kong pagtatrabaho. Tsaka, suportado pa rin naman kami ng papa namin kahit may bago na siyang kinakasama sa probinsya. Mabuti ka pa may ipon. Pansin ko rin ang dami mong bagong gamit dito sa apartment mo ah. Luma na rin kasi ang mga gamit ko dito, kaya pinalitan ko na. Dapat pala ginamit na lang natin yung ipon mo para makapagpakasal. Ha? Ikaw itong lalaki tapos ganyan ka mag-isip? No. Praktikal lang naman ako. Tsaka wala namang masama, di ba?
kesa kung saan napupunta ang pera mo. Ako nga, ultimo pambili ng brief, pinag-iisipan ko pa mabuti. Ikaw yun! Bakit kailangan mo ako ikumpara sa'yo? Alam mo naman ang sitwasyon ko eh. Kung nagmamadali ka na magpakasal tayo, pwede namang ikaw munang gumastos. Tapos ano, kapag nagsasama na tayo, ako pa din ang gagastos at yung kita mo, mapupunta lang sa pamilya mo, ganun ba? Siyempre magtutulungan tayo. Tama talaga si Ate Laura. Habang buhay ko nalang magiging kahati ang pamilya mo. Ano bang pakialam ng ate mo sa atin ha? Sinasabi lang naman niyang nakikita niya sa'yo. Nagpapasulsul ka na naman sa ate mo. Pwede ba? Huwag siyang makialam sa relasyon natin. Labas na sa kamo. Ba't ba ganyan ka magsalita sa ate ko? Kung sakali na magpapakasal tayo, magiging pamilya mo na rin siya. Ikaw lang naman ang mahalaga dahil tayo magsasama. Tapos ano, ako dapat meron pakialam sa pamilya mo, ganun ba? Tama na nga. Wala namang kakwento-kwento itong pinagtatalunan natin eh. Sino ba nag-umpisa? Kapag mag-asawa na tayo, ang pera mo magiging pera ko na rin. Anong masama sa sinabi ko? Pues, kahit kasal tayo, ang pera ko magiging pera ko lang. Hindi mo ito pwedeng hawakan. Swapang mo naman. Wala akong pakialam. Diyan ka na nga. Makaalis na. Ngayon ko lang nakita ang ugali mong yan. Bago umalis, iginala pa ni Rex ang paningin sa kabuuan ng apartment ko. Halos lahat kasi bago at pera ni Finn ang pinambili ko. Napansin kasi niya na konti lang ang gamit ko at halos luma na. Umupo muna ako at sumandal. Nakakapanghina rin pala makipagtalo. Yun din ang kauna-unahang pagkakataon na nagtalo kami ng matindi ni Rex. Kahit kailan kasi hindi naging issue sa amin ang pera. Isa rin sa napansin ko, madalas ako ang pinagbabayad niya ng kinain namin. Wala namang problema sa akin yun. Dahil sa ilang taon, lagi naman siya ang taya. Hindi ko lang talaga maiwasan na magtaka. Kinabukasan si Ate Laura naman ang pumunta sa apartment ko. Angela, kung magtatalo kayo, siguraduhin mo lang na nakasara ang pinto ha, para walang makakarinig. Mabuti nga yun, para hindi ko na kailangang ikwento sa'yo nangyayari. Ano bang pinagmulan ng pagtatalo nyo ha? Paano kasi? Pinag-iinteresan niya ang pera ko. Hindi ako madamot ate. Pero sa lahat ng ayaw ko, yung pangungunahan ako, lalo't pera ko. Tsaka, parang nakikita ko na ang tunay niyang ugali. Sabi ko na sa'yo may ugali yung lalaking yan. Ikaw lang tong ayaw maniwala sa akin eh. Siguro dahil bulag ako sa pagmamahal sa kanya. Anong plano mo ngayon? Dapat kasi isa lang sa kanila. Huwag kang mamangka sa dalawang ilog. Mamimili naman talaga ako sa kanila eh. Naguguluhan lang talaga ako sa ngayon. Baka tong sasabihin ko makatulong sa'yo. Isang kaibigan ko ang nakakakilala kay Rex. Sa iisang building lang kasi sila nagtatrabaho. Nakadispalko daw ang boyfriend mo. Mabuti na lang daw hindi na siya kinasuhan. Sa ngayon yata nagtatrabaho siya sa isang maliit na kumpanya na maliit lang ang sahod. Wala siyang nababanggit sa akin. Bakit pa niya babanggitin sa'yo kung ikakasira naman niya? Baka yun ang dahilan kung bakit matagal bago siya nagpakita sa'yo. Sabi mo nga, laki ng ibinagsak ng katawan niya, di ba? Baka sobrang pag-iisip sa nagawa niya at hindi pag-iisip sa'yo gaya ng sinasabi niya. Hindi ba nakaka-guilty naman kung ngayon ko pa siya iiwan? Kung kailang meron siyang pinagdadaanan? Ay, kaya nga sinabi ko to sa'yo para mapabilis ang desisyon mo na makipagkala sa kanya. Hindi yung maaawa ka pa yata sa nagawa niya. Ngayon ko naisip na kaya pala kakaiba ang mga kinikilos sa nitong mga huling araw. Baka plano niya magpakargo sa'yo pati pamilya niya. Kaya ngayon pa lang mag-isip ka na, hoy. Huwag kang magpakatanga. Hindi na yan uso ngayon, no? Dahil hindi ko kayang sabihin kay Rex ng harapan na gusto ko na makipaghiwalay, dinaan ko na lang sa chat. Nagkaroon din kami ng matinding pagtatalo na nauwi sa pagmumura niya sa akin na noon lang niya ginawa.
Halata sa kanya ang pagiging desperado. Sinabihan pa niya ako kung kailan kailangan niya ng masasandalan. Saka ko pa siyang iiwan sa ere. Ilang beses din siyang pumunta sa apartment ko. Pero nakina Ate Laura ako at nagtatago. Okay na, wala na siya. Umalis na rin sa tapat ng apartment mo. Ay, mabuti naman. Hindi talaga niya ako titigilan. Dapat pala, kinausap ko na lang siya ng personal noon. Wala na tayong magagawa, tapos na yun. Ang importante, nakipaghiwalay ka na sa kanya. Naisip ko na lumipat na lang kaya ako ng tinitirhan. Sabi kasi ni Finn, maghanap daw ako ng kondo. Gusto niya kasi kapag umuwi siya dito, doon din siya tutuloy. Yun naman pala maghanap ka na. Kesa naman sa hindi ka patahimikin ng ex mo. Ganun na nga ang gagawin ko. Hindi ko rin kasi maiwasan ang kabahan. Kahit naman sino Para ba namang nababaliw na si Rex? May kasalanan din naman ako kung bakit siya nagkakaganon eh. Huwag mo akuin lahat. May kasalanan din naman siya. Patulong na rin ate. Baka may kakilala ka na may alam ng kondo. Huwag kang mag-alala. Marami akong kakilala na pwedeng tumulong sa atin. Sa loob ng 1 linggo ay nakalipat na ako sa kondo. Medyo malayo nga lang yun kina Ate Laura pero ayos na rin. Dahil alam ko hindi na ako mapupuntahan ni Rex sa bago kong tinitirhan. Lingid sa akin pumunta ulit si Rex sa apartment ko. Nang makitang bakante na yun, pumunta siya sa apartment ng kapatid ko. Hinarap naman siya ni Ate Laura. Nandito ba si Angela? Wala siya dito. Lumipat na siya ng tirahan. Ano? Ikaw siguro nagsusulsul kay Angela para hiwalayin ako, no? Hindi ka karapat-dapat sa pagmamahal ni Angela. Doon ka na lang sa pamilya mo. May plano na kami magpakasal ni Angela. Sigurado ka bang kaya mong buhayin ang kapatid ko? Kulang pa nga ang kinikita mo sa pamilya mo Natural magtutulungan kaming dalawa. Alaga naman na ako lang kakayod. Tapos magpapasarap lang ang kapatid mo? Tama lang nakalasan ka ng kapatid ko. Ngayon pa lang nakikinikilita ako na ang magiging buhay niya sa'yo. Magtapat ka nga. May iba na bang kinuhumalingan niyang kapatid mo? Kung meron man, labas ka na doon. Wala ka nang pakialam pa. Sinasabi ko na nga be. Lalaki ang dahilan kung bakit biglang nalamig sa akin si Angela. Sinong lalaki niya? Sabihin mo! Wag mo nang alamin kung sino. Isa lang ang masasabi ko. Mas mapapabuti sa kanya si Angela. Dadalhin pa siya sa ibang bansa. Ibig sabihin mayaman ang ipinilit niya sa akin. Mukha talaga kayong pera magkapatid. Ano ngayon? Kesa naman sa mamas boy na katulad mo. Hindi makawala sa saya ng nanay. Walang sariling desisyon. Magiging miserable lang ang buhay ng kapatid ko sa'yo. Kaya tama lang na ipagpalit ka sa isang mayamang doktor. Pagbabayaran ng kapatid mong ginawa niya sa akin. Sinusumpa ko yan. Lahat ng sakit na binigay niya sa akin, ibabalik ko ng doble. Hindi rin siya pakikinabangan ng lalaki niya. Umalis ka na dito bago pa ako tumawag ng pulis. Ikaw ang magiging sanhi ng dadarasing hirap ng kapatid mo! Sinabi nang umalis ka na dito Nababaliw ka na talaga. Buti na lang umalis na siya. Grabe kinabahan ako dun Baliw na yata ang lalaking yun. Wala pa naman akong kasama dito ngayon. Naging tahimik naman ang pagtira ko sa bago kong nilipatan. Abala rin ako noon dahil parating si Finn. Sa pagkakataong yun magtatagal siya para ayusin ang kasal namin. Ngayon ko napagtanto na tama ang naging desisyon ko na si Finn ang pinili ko. Dumating ang araw ng pagdating ni Finn. Ako mismo ang sumundo sa kanya pauwi sa kondo. Pagdating inasikaso ko agad siya para maramdaman niya ang pagpapahalaga ko sa kanya. Kaya ako gustong umuwi dito dahil sa pag-aasikaso mo Bumabawi lang ako sa'yo. Umorder na lang pala ako ng paborito mong ulam. Pasensya ka na ha.
Hindi pa ako gaano marunong magluto eh. Ayos lang yan. Madali lang naman pag-aralan ng pagluluto eh. Sabi nga pala ni Ate Laura, pupunta siya dito bukas. Di ba nga, nag-request ka ng bilo-bilo? Ipagluluto ka raw niya. Masarap magluto ang ate ng ganon. Ang bait naman ng ate mo. Mabait talaga yon. Siya nga pala, kailan tayo uwi sa probinsya nyo? Gusto ko kasing formal na hingi ng kamay mo sa papa mo. Pwede naman sa isang linggo. Gusto rin kasing sumama ng ate, tsaka magpahinga ka na muna. O sige, pwede na ba tayong kumain? Nagugutom na kasi ako eh. Teka lang, maghahanda lang ako. Habang kumakain, masaya pa kami nagkukwentuhang dalawa. Nang bigla kong makaramdam ng pananakit ng ulo. Hindi ko na lang yun pinahalata kay Finn. Habang naghuhugas ako ng mga plato, biglang umikot ang paningin ko. Bigla ring nangasim ang sikmura ko. Parang gustong lumabas ng lahat ng kinain ko. Nang hindi ko na napigilan ng sarili ko, sumuka na ako. Labis ang sinda ko dahil may kasama yung mga buhay na uod na nagtatalunan pa. May kasama rin mga ipis sa talupihan. Lahat ay gumagalaw. Napasigaw ako sa matinding takot, kaya tinawag ko na si Finn. Ano nangyayari? Bakit ka sumisigaw? Sumuka ako. Yung suka ko, merong mga uod. Wala naman ah. Halos lahat ng mga kinain mo inilabas mo. Ayos naman pakiramdam mo ngayon? Medyo, talaga bang wala kang nakita na kahit ano? Wala talaga. Ang mabuti pa magpahinga na lang tayo. Bukas magsha-shopping tayo. Mabuti pa nga. Baka pagod ka lang. Hindi ba sabi mo namili ka at nag-ayos ng kondo para sa pagdating ko? Siguro nga. Gusto ko lang kasi na maging komportable ka sa pagtira mo dito. Salamat at inaalala mo ko lagi. Siyempre naman. Naging napakabait mo sa akin eh. Lahat ibinigay mo. Kulang pa nga yan eh. Marami pa akong plano para sa ating dalawa. Kasama sa mga plano kong pamilya mo. Nakakataba ng puso na marinig sa isang lalaki na kasama ang pamilya ko sa maganda niyang plano. Naalala ko na naman bigla si Rex. Kahit kailan wala siyang binanggit tungkol sa pamilya ko. Puro na lang pamilya niya. Mga plano niya sa mga yun. Puro din siya daing noon. Kahit kailan hindi niya ako hinayaan na magkwento naman ng problema ko. O di kaya tungkol sa pamilya ko. Tuwing iniimbita ko siya na umuwi noon sa probinsya namin, lagi na lang niyang bukang bibig, gastos lang daw. Ilalaan na lang daw niya sa pamilya niya. Kaya siguro hindi rin naging malapit sa kanya si Papa. Kinabukasan hindi rin kami natuloy ni Finn sa paglabas. Inaapoy kasi ako ng lagnat. Mabuti na lang kompleto ako ng gamot sa eskaparate. Pasensya ka na ha. Kararating mo lang mag-aalaga ka na agad na may sakit. Wala yun. Kaligayahan kong mag-alaga ng pasyente. Lalo na kung para sa mahal ko. Salamat. Napakabait mo talaga. Siya nga pala. Umorder na lang ako ng pagkain natin. Baka parating na yun. Hindi ako nagugutom eh. Kailangan mong kumain. Mamaya iinom ka na ng gamot. Kailangan may laman ng tiyan mo para hindi ka sikmurain. Sige na nga. Pipilitin kong kumain. Nang dumating nga ang pagkain in-order ni Finn, natakam naman ako at nakaramdam ng gutom dahil sa mabangong amoy. Nang makatapos kaming kumain, isinuka ko rin ang kinain ko. Napapikit na lang ako para hindi makita ang kasama ng isinuka ko. Nagtataka rin ako kung bakit hindi yun nakikita ni Finn. Nagkaroon na rin ako ng mga bukol sa katawan. Nakatagalan nagkaroon na ng nana. Dinala na rin ako ni Finn sa ospital para mabigyan ng lunas. Dumating din si Ate Laura pagkatapos siyang tawagan ni Finn. Salamat naman at nagising ka na rin. Kanina ka patulog pagdating ko eh.
Wala kasi akong tulog kagabi eh. Magdamag kumikirot ang mga sugat ko. Parang tinutusok ng mga karayom. Hinihintay nga ni Finn ang mga resulta ng pagsusuri sa'yo ng mga doktor. Nasa labas siya. Kausap yung ibang doktor na kabatch niya. Natatakot ako, ate. Saan naman? Baka kasi hindi na ako gumaling. Tapos iwan na lang ako ni Finn. Sa tingin ko naman hindi niya gagawin yan. Mahal na mahal ka nung tao eh. Ang totoo niyan, te. Tingin ko hindi pang karaniwan ang sakit ko. May palagay ako may gumaganti sa akin. Anong ibig mong sabihin? May mga buhay na uod, ipis at alupihan ang isinusuka ko. Ay Diyos ko, may bumabarang sa'yo. Pero sino naman kaya? Si Rex. Hindi magagawa ni Rex sa akin ang iniisip mo, ate. Nung huli kami nagkita, nagbanta siya na ibabalik sa'yo lahat ng sakit na dinanas niya. Ako daw ang magiging dahilan kung bakit mo yung dadanasin. Ako kasi ang sinisisi niya kung bakit mo siya iniwalayan. Anong gagawin natin, ate? Maghahanap ako ng magaling na manggagamot. Kung nasa probinsya lang sana tayo, may magaling na manggagamot doon. Kung ganun, umuwi tayo sa probinsya. O sige, kakausapin ko lang si Finn. Lumabas din naman agad ang resulta ng pagsusuri ng mga doktor sa akin. Kahit sila nagtataka dahil normal ang lahat sa akin. Wala silang nakita na sakit ko. Kaya inulit-ulit nila ang pagsusuri at ganun pa rin ang lumabas. Dun na kinausap ni Ate Laura si Finn. Kahit kasi si Finn labis na ang pagtataka. Dahil kahit siya kumbinsidong malala ang lagay ko. Huwag na nating ilipat pa ng ibang ospital si Angela. Iuwi na lang natin siya sa probinsya namin. Pero bakit? May magaling bang doktor sa inyo? Hindi doktor ang kailangan ng kapatid ko kundi isang albularyo. Hindi kita maintindihan, Laura. Malala ang sakit ng kapatid mo. Hindi itong oras para makipagbiruan. Seryoso ako, Finn. Yun din ang gusto ni Angela. Sabihin mo nga, ano ba talagang sakit ni Angela? May bumabarang sa kapatid ko. Barang baka mo? Totoo ba yun? Oo. May palagay ako na ang may kagagawa nun ng dating boyfriend ni Angela. Gusto niyang gantihan ng kapatid ko. Dahil ikaw ang pinili niya. Sige, uuwi tayo ng probinsya nyo. Pero kapag hindi siya gumaling, hayaan niyo akong dalhin siya sa pinakamagaling na doktor. Kung kinakailangan, dadalhin ko siya sa ibang bansa at doon ipapagamot. Salamat. Ngayon ko lang napatunayan na mahal mo nga talaga ang kapatid ko. Umuwi muna si Ate Laura para magpaalam sa kanyang mag-ama. Kahit ang bayo ko kumbinsido na may bumabarang sa akin. Matapos marinig ang kwento ni Ate Laura. Dahil sa nararamdamang emosyon, pinuntahan ni Ate Laura ang bahay ni Rex. Naniniwala kasi ang kapatid ko na siya ang may kagagawan ng pagkakasakit ko. Bakit ka nandito? Alam kong ikaw ang nasa likod ng pambabarang kay Angela. Nakikiusap ako sa'yo. Tigilan mo na siya. Makipagbalikan muna siya sa akin para patigilin kong mama ko. Mama mo ang bumabarang sa kapatid ko. Oo, malakas ang kapangyarihan ng mama ko. Walang makakatalo sa kanya. Kaya kung ako kay Angela, pumunta siya rito at humingi ng kapatawaran. Hindi nga makapaglakad ang kapatid ko. Nanghihina siya ngayon sa ospital. Hindi ka ba naaawa sa kanya? Siya nga hindi naawa sa akin eh. Kung kailan kailangan ko siya, sa kanya ako tinalikuran. Ako na lang ang gantihan mo, wag na ang kapatid ko. Sa nakikita kong paghihirap mo, para na rin ako nakaganti. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Ikaw ang magiging sanhi ng pagdurusa niya. Wala na bang halaga sa'yo ang 10 taong pinagsamahan niyo? May halaga sa akin ang pinagsamahan namin. Siya lang naman itong tumalikod sa akin eh. Ipinagpalit niya ako sa isang mayaman. Pwes, magdusa sa habang buhay.
Kung ganon hindi na talaga magbabago ang isip mo. Hindi ka ba natatakot sa karma, Rex? Ang kinakarma dito si Angela. Umalis ka na. Panoorin mo na lang ang paghihirap ng kapatid mo. Rex, teka lang! Mag-usap muna tayo! Tinalikuran na ni Rex ang kapatid ko. Wala namang magawa si Ate Laura kundi ang umalis. Pagbalik niya sa ospital, malala na ang lagay ko. Agad na rin nila akong binyahe ni Finn pauwi sa probinsya namin. Alam na ni Papa at madrasta namin ang pagdating namin. Sa kabila ng nakakalungkot na pangyayari, mainit pa rin tinanggap ni Papa si Finn. Ipinatawag na agad ni Papa ang kilala niyang magaling na albularyo. Agad naman natukoy nito kung sino ang nasa likod ng pambabarang sa akin. Pilit niya yung kinukumbinse na bawiin ang sumpa. Sa nakasaradong pinto, dinig nila ang mga ungol ko na parang nahihirapan. Huwag kang mag-alala. Magaling na albularyo dito sa amin si Kadadoy. Lahat ng may sakit kaya niyang gamutin. Pasensya ka na, Laura. Nirerespeto kong paniniwala niyo. Pero hanggang ngayon kasi, hindi pa rin ako naniniwala sa barang. Gusto ko lang kayong pagbigyan. Pero kapag hindi pa rin gumaling si Angela, ibabalik ko siya sa ospital. Naiintindihan naman kita, Finn. Salamat sa pagsama mo sa amin dito sa kabila na hindi ka naniniwala. Kaya ako lumabas ng bahay. Hindi ko kasi matagalan ang naririnig kong paghihirap ni Angela. Parang dinudurog ang puso ko. Manalig tayo. Gagaling din si Angela. May awa ang Diyos. Sang-ayon ako sa sinabi mo. Tanging siya lamang ang makapangyarihan sa lahat. Gusto kong sisihin ang sarili ko kung bakit nangyari yun sa kapatid ko. Gusto ko lang naman na mapabuti siya Noon pa hindi na maganda ang pakiramdam ko sa Rex na yun. Tama nga ako. May lihim na itinatago ang pamilya nila. Hindi niya totoong minahal si Angela. Dahil kung mahal niya si Angela, hindi niya magagawang saktan ito. Yun ang palagay ko. Gusto lang niya si Angela dahil pwede niyang ipagmalaki kahit kanino. Maganda, matalino, at may magandang trabaho. Isa lang naman ang gusto ng kapatid ko ang pakasalan siya. Pero hindi pa niya maibigay. Sinayang lang ni Angela ang 10 taon ng buhay niya sa lalaking yun. Tuluyan nang napahagulgol si Ate Laura. Si Finn naman ay inalo-alo siya habang umiiyak. Labis din ang lungkot na nararamdaman ng papa at madrasta ko dahil sa sinapit ko. Wala pa ring tigil sa pakikipag-usap sa isip si Mang Dadoy. Nakikipagmatigasan kasi ang mama ni Rex. Ayaw nitong bawiin ng sumpa sa akin. Kaya walang pagpipilian ng albularyo kundi ang ibalik sa kanya ang sumpa. Isang Latin ang paulit-ulit na winiwika ni Mang Dadoy. Habang hawak ang librong naglalaman ng kahindik-hindik na sumpa. Higit pa sa sinapit ko ang ginawa ni Mang Dadoy sa mama ni Rex. Ilang sandali pa, huminto na sa pagbigkas ng pagdadasal ang manggagamot. Tanda na naibalik na niya ang sumpa sa taong gumawa sa akin ng pambabara. Pakiramdam ko galing ako sa mahimbing na pagkakatulog. Pagmulat ko ng mga mata naroon si Finn, si Ate Laura, ang papa at madrasta ko. Magaling ka na, Angela. Natalo ni Mang Dadoy ang mama ni Rex. Kumusta ang pakiramdam mo? Magaan na. Wala na rin ang mga sugat ko sa katawan. Mabuti na lang naagapan natin ang pagkakabarang sa'yo. Alam mo naman ng ibang nagiging biktima. Talagang pinahihirapan. Pwede ba natin sampahan ang kaso ng dating boyfriend ng kapatid mo? Ang totoo niyan hindi naman talaga pinaniniwalaan ng barang sa husgado Baka isipin pang nababaliw lang tayo. Kung ganun, hindi rin pala makukuha ni Angela ang hustisyang nararapat sa kanya. Karma na lang siguro ang bahala sa kanila. Ang importante, magaling na si Angela.
Alam ko na hindi ito ang tamang oras. Pero gusto ko na rin gawin. Gusto kong hingi ng formal ang kamay ni Angela sa inyong pamilya niya. Hindi ko na napigilan pa ang maluha dahil sa kaligayahan. Maging si Ate Laura ay naiiyak na rin. Agad namang ibinigay sa amin ni Papa ang basbas niya. Pumayag din sila ng madrasta ko na sa lugar na yun kami ikasal ni Finn. Makalipas nga ang 1 buwan, ikinasal na kami ni Finn. Pagkatapos ng 3 buwan, bumalik muna siya sa ibang bansa dahil sa trabaho niya. Naiwan naman ako na nag-aasikaso ng mga papeles ko. Isang araw, hindi ko inaasahan na magkukrus muli ang mga landas namin ni Rex. Nakiusap siya na pagbigyan ko siyang mag-usap muna kami kahit sandali. Salamat dahil pinagbigyan mo ko na makausap ka. Kumusta ka na? Lalo kang gumanda. Ayos lang. May asawa na pala ako. Yung bang mayamang doktor ang nakatuluyan mo? Oo, malapit na rin ako sumunod sa kanya sa ibang bansa. Doon na kami titira. Swerte mo naman. Sa totoo lang, hindi ganitong buhay ang pangarap ko noon. Siguro, ibang nakatadhana sa akin. Siguro nga. Angela, patawarin mo sana ako sa nagawa ko sa'yo. Nadala lamang ako sa matinding galit ko. Matagal na kitang pinatawad. Sana, mapatawad mo rin ako kung nasaktan man kita. Kumusta na pala ang nanay mo? Na-stroke siya. Lagi lang siyang nakahiga. Alam kong kahit hindi niya masabi, gusto rin niyang humingi ng kapatawaran sa'yo. Pakisabi, matagal ko na kamo siya napatawad. Magpagaling kamo siya. Isasama ko siya sa mga dasal ko. Tiyak na matutuwa siya kapag nalaman niya na nagkita tayo. Paano, Rex? Kailangan ko na kasing umalis. May lakad pa kasi kami ni Ate Laura eh. Pakisabi rin pala sa ate mo. Pasensya na kamo sa mga binitiwan kong hindi magagandang salita. Oo, sasabihin ko na lang pag-uwi. Ingat ka. Kahit hindi ako lumingon, alam kong nakasunod pa rin sa akin ng tingin si Rex. Kinapa ako sa dibdib ko kung may nararamdaman pa ba ako sa kanya. Wala na. Kundi isang bahagi na lang siya ng nakaraan. Wala na rin bigat sa dibdib ko. Dahil alam kong napatawad na namin ng isa't isa. Pag-uwi sa bahay, ikinuwento ko kay Ate Laura ang pagkikita namin ni Rex. Matagal na rin naman siyang pinatawad ni Ate Laura. Kaya magaan na sa amin ang pag-usapan siya. Sa kabila ng mga pangyayari sa buhay ko na mahirap ipaliwanag dahil na rin sa makabagong teknolohiya, nagdulot ito ng isang malaking aral na habang buhay kong dadalhin. Labis din ang pasasalamat ko. Dahil ibinigay ng Panginoon ang tamang lalaki para sa akin. Wakas,